May punto naman po si DILG Secretary Remulla. Tungkol ito doon sa tila babanta na itong si Baste Duterte. Isang ulo lang daw ang kailangan nila. Anong gagawin niyo po sa ulo ni Marcos Jr.? Lilitsunin? Diba? Parang yung pagtitipon nila na yan, tila ba naghahanap ng gulo itong mga nasa paligid ni Baste Duterte. So kung sino man yung mga naandyan, makikita mo na may mga background din ng ganon, kaguluhan, kawalang hiyaan sa ating gobyerno. Alam na alam yan. Sila natural ang magsasama-sama. Alam nga namang mahaluan kayo ng maaayos at mabubuti ng mga politiko o nasa gobyerno. Natural hindi. Kayo lang yan. Kahanga-hanga syempre kayo sa mga DDS, sa mga taga-suporta nyo. Pero kahiya-hiya kayo sa mga kababayan natin na nasa katinuan. Alam niyo naman kasi ang hinahangaan natin mga DDS. Mga katulad na ito, mga katulad nila, alam na natin kung anong uri ang hinahangaan ng mga DDS. Kakaiba no, yung paanong nagkaroon sa ating panahon ng mga parte ng ating lipunan, itong mga DDS nga, nabaluktot at baliktad ang kaisipan at tila ba nawalan ng common sense. Ang sinasabi ni Secretary Remulla doon sa, yun nga, isang ulo lang, nakakapagtaka ano yun, na-excite si Baste? Nasabik bigla? At tila ba nagtapang-tapangan? Matapang lang sa harap ng mga nagtatapang-tapangan din ng mga taga-suporta nila. Nabubuhay kayo sa tapang-tapangan, pagkukunwari, kasinungalingan. Ano kaya ang pakiramdam ng ganyan? It's still within the bounds of his rights. I wouldn't put too much weight daw on the words of Baste. Pero kasi sa ating lengguwahe, yung ganyang statement, banta yun. Ang ibig sabihin, ipapapatay. Yun nga, ang sinasabi ni Secretary Remulla, duwag naman daw yan. Duwag daw etong si Baste. At sinabi pa nga niya na, supot naman yan. Supot. Diba? Maraming balita. Lumalabas ang balibalita. Pinag-uusapan na rin ito sa social media. Ang totoong kasarian nga daw na itong si Baste Duterte. Ay kita naman.